Ay, ito na naman ako, inaatake na naman ako ng anxiety. Grabe, kahapon pa to, kagabi pa. Dahil nga, ito na naman si nanay, ini-stress na naman ako. Grabe, ganito na lang ba yung magiging buhay ko? 20 years nang paikot-ikot na ganito na lang yung routine naming dalawa. Yung kailangan pa akong stressin sa mga buhay na, sa mga problema na hindi ko naman problema. Alam mo yun, doon ako stress talaga sa kanya. Yung, hindi ko alam kung paano ko resolbahan ang buhay niya na, paulit-ulit ko na namang ginagawa. Hindi ko alam kung paano aayusin ang buhay niya dahil ginawa ko na lahat ng paraan pero wala talagang mangyari. Basta ang nararamdaman ko sa tuwing umaatake yung anxieties ko is pakiramdam ko ay ang hirap maging ina ng sarili kong ina. Yes, yun ang pakiramdam ko. Ang hirap, anong tawag dito, magkaroon ng magulang na hindi kayang hindi kayang mabuhay ng kanya. Hindi kayang, hindi niya na-discovering dalhin yung sarili niyang buhay. Buong buhay niya is nakadepende siya sa aming mga anak niya. Nakakaloka. Meron pala talagang ganong mga tao na hindi na natuto sa mga buhay nila. Hindi naging marunong sa mga buhay nila. Ang hirap. Ang hirap tulungan. Ang hirap dalhin. Ang bigat dalhin. Okay? Dahil, ang tawag dito, sabi ko nga, ang hirap tulungan dahil kahit anong gawin kong tulong is walang mangyari. Ang gusto niya is, ibigay na lang ang pera sa kanya. Parang ganun, i-hand out na lang ang pera sa kanya. Yun ang gusto niyang mangyari. And kahit ibinibigay na lang sa kanya ang pera, hindi pa rin niya makayang i-budget man lamang, okay? Kahit sa sarili niya. Diyos ko. At wala pang 15 days ay ubos na ang budget. 8 to 15 days. Yan. Wala pang 15 days period or 10 days, wala pa. Ay ubos na ang kanyang budget. Grabe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sabi ko nga, ang hirap niyang tulungan. Dahil nga, ginawa ko na lahat ng paraan. Pinag-open ko siya ng bangko noon. Sinaid ang laman ng bangko. Kahit kasasabi ko lang, ang linaw ng usapan namin, sabi ko sa kanya, Nay, huwag mong aalisan ng laman itong bangko. Papadalang kita ng pera, lalagyan ko ito ng pera, ito yung amount ng pera, para pang ganitong buwan mo yan, mga ilang buwan mo yan pang gastusan, ganyan. Huwag mo yang aalisan ng laman, okay? Oo daw, oo, ang sarap kausap, ang daling kausap, dun sa telepono, sabi oo daw. Tapos, pagkababa ng telepono, pumunta na dun sa bangko at winidraw lahat ng laman ng pera sa bangko. See? Kung gaano kahirap. Kasunod, binigyan ko ng mga negosyo. Sabi ko, ito nanay, kailangan may negosyo ka para meron kang source of income. Okay, para naman ako hindi nahihirapan din magpadala kung ako ay hindi pa ipapadala, kumbaga. Kasi nga, meron akong boundaries na nilalaan sa sarili ko. Gusto kong magpadala in my own time, in my own terms. Ganyan ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero, yun nga, akala ko ay makikinig, akala ko ay susundin ako, oo daw, sige. Ito na naman, ibinankrupt ang negosyo. Walang negosyo, walang nangyari sa negosyo. So wala na ding income. So ito na naman, back to, bibigyan na lang na naman siya ng pera. Yun talaga yung gusto niyang mangyari. Yung handout na lang, you know. Kaya tuloy ang pakiramdam ko is para akong nanay niya. Okay? At siyang anak ko. Siya yung anak ko na minor na hindi na lumaki. Yun, hindi na naging mature. Hindi na naging, alam mo yung lumaki, di ba yung anak ko ha. Yung mga anak dito sa Amerika. Kapag sila ay nag-18 or 21, nagmo-move out na, namumuhay na ng kanila. Hindi sa nanay ko. Dahil 20 years na, ay wala pa rin pagbabago. Ganun pa rin yung routine naming dalawa. Back to, pahirapan na naman. Back to, yung kailangan, pag nanghingi siya, bigay agad. Kailangan kapag nasaid na siya ng pera, bigyan mo agad. Hindi pwedeng may boundaries, hindi pwedeng magbibigay ka on your own time or on your own terms. Hindi niya irerespeto yun. Hindi niya igagalang yung decision mo na, magbibigay lamang ako pag gusto ko. Wala siya nun. Wala siyang pake. Ayaw niya ng ganun. So, naiinis ako dahil doon ko nararamdaman yung bigat at hirap ng buhay. Kasi sabi ko, bakit? Bakit hindi niya magawang irespeto yung aking boundaries? Okay? Pero ako, yun ako masusunod.
Kung gusto kong magpadala ng pera sa ganitong araw, sa ganitong buwan, wala siyang magagawa. Hindi niya ako kailangang pilitin. Pero ang nangyayari is pinipilit niya ako lagi, pinipigapit niya ako. Yung parang napipressure ako, ganun. Yun ang pinaparamdam niya sa akin. And then, babalik kami sa routine na parang kukonsensyahin na naman niya ako. Doon ako nagagalit, doon ako naiinis. Kahit million beses kong ipinaliwanag sa kanya, sinabi sa kanya na sabi ko, nanay, ayoko nang ako ay ginaganito mo dahil hindi ito nakakatulong sa aking mental health, okay? Hindi ito nakakatulong sa aking kalusugan. Kaya kung gusto mo mag-uusap tayo, huwag ganito ang sinasabi mo, okay? Kesyo daw, o sige, pag hindi ako nagbigay ng pera, ganito ang pangonsensya na gagamitin niya sa akin or bibitawan niya sa akin. O sige, pabayaan mo na lang akong mamatay, parang ganun. Yan, number 1 na sinasabi niya sa akin. Or, pabayaan nyo na lang ako. Hayaan nyo na lang akong mamatay sa gutom, which is hindi naman siya magugutom dahil nandun yung kapatid ko na lagi siyang dinadalhan ng pagkain. So, hindi talaga siya magugutom. Ano pa? Kaya sabi ko, my God, Lord, ang hirap magkaroon ng magulang na ganito. Ang hirap magkaroon ng magulang na hindi naging marunong sa kanyang buhay, na hindi naging nag-take accountability sa kanyang sarili. Kaya ang nahihirapan ay ang anak. Yun. Wala siya noon, wala siyang pakialam. And so ito na nga, drain na drain ako ngayon at wala siyang pakialam. Ako ay nagreklamo na sa kanya, sinabi ko na naman uli, pinaliwanag ko na naman uli sa kanyang nararamdaman ko, wala na naman siyang pakialam. Basta yung sarili lang niya ang may pakialam. Or yung sarili lang niya ang importante. Yun. Kaya sabi ko, my God, Lord, pagod na ako. Hindi ko na kayang ginagawa sa akin ng nanay ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi ko na alam na, sabi ko, ako naman yung nagtatrabaho, ako yung may pera, ako yung dapat masunod, pero wala siyang pakialam. Ang susundin niya yung sarili niya. Pero talagang tinatagan ko, sabi ko, hindi. Kung gusto mo mag-usap tayo, hindi ganyan ang dapat mong sa mga sabihin sa akin. Sabi ko sa kanyang ganun. Kung gusto mo na tulungan kita, hayaan mo akong tumulong. Hindi yung kailangan pilitin mo pa ako. Bakit hindi niya pilitin yung kapatid ko na nakatira sa kanya? Na wala namang trabaho, 24, 25 years old na wala pa rin trabaho. Yun, ano, okay lang, hindi niya pinipressure, pero ako na pipressure. So yun. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ganito ang sabihin mo sa akin, ganito ang pag-uusap ulit, balik na naman tayo sa ganitong routine. Sabi ko sa kanyang ganun. Kung ganyan na magiging routine na naman sa atin, wag na muna tayo mag-usap. Sabi ko sa kanyang ganun. Kasi gusto ko munang ikalma yung sarili ko. Yun. Hindi kita bibigyan. Sabi ko sa kanyang ganun. Hindi akong gapadala ng pera sa'yo. Hintayin mo yung aking inilaan na oras kung kailan akong gapadala, na time, buwan, kung kailan akong gapadala ng pera. Hindi ngayon, hindi sa tuwing magdidemand ka, tuwing nasasaid ka. Sabi ko sa kanyang ganun. Ginanon ko talaga sa kanya dahil ako'y nainis na. Dahil sobra na talaga. Kasi yun ang ginagawa niya sa mga kapatid ko at effective naman, lalo na sa kuya ko. Laging ganun ang ginagawa niya. Ito naman kuya ko, napakalambot, bigay talaga. Pero ako tinatagan ko talaga, sabi ko hindi. Hindi siya bata. Sabi ko sa kanya, talagang sinabi ko, nung bata pa ako, hindi ka naman ganyan sa amin. Hindi mo nga na-provide sa amin yung mga pangailangan namin. Tapos kung makahingi ka, ganyan. Nung bata pa kami, ikaw ang nagsabi sa akin na ang pera ay hindi basta nahihingi. Wala kayong mga ipinatabi sa akin, kaya huwag kang manghihingi sa akin. Yun ang lagi niya sinasabi sa akin noon. Wala kayong mga ipinatagong pera sa akin, kaya wala din kayong hihingin sa akin. Kanya na ganun ang lagi kong naririnig sa kanya. Tapos ngayon, sabi ko, kung makademand kayo, para kayo may ipinatabi sa akin na pera. Sabi ko sa kanyang ganun, wala kayong ipinatabing pera sa akin para mag-demand kayo ng ganyan. Pasalamat nga kayo, nagbibigay pa ako sa inyo. Sabi ko sa kanyang ganun. Magbibigay ako, pero hindi ngayon. Huwag niyo akong pilitin sa isang bagay na alam niyong nahihirapan ako. Magbibigay ako, pero hindi ngayon. Sabi ko sa kanyang ngayon. Hindi sa tuwing na demand kayo. Magbibigay ako dahil meron na ako nakatakdang panahon kung kailan. So galit na galit siya. Bahala siyang magalit. Hindi ako dapat magpasunod sa kanya. Kailangan matutunan niya talaga yun na maghintay. Yun siya, para siyang bata talaga na, alam mo yun, yung kailangan ibigay agad yung Tapos nagagalit siya na bakit daw kailangan pa niya maghintay, kailangan pa daw niyang magdusa, ganyan.
natural, manghihingi, ikaw na nga lang yung nanghihingi, kailangan mo talaga maghintay. So, ayaw niya ng ganun. Talaga daw itinakda na kesyo na kailangan daw magdusa siya, na maghintay. Bakit daw kailangan pa nga na maghintay siya ng pera na padala, na ibigay, ganyan. At natural, kasi ikaw yung manghihingi, talaga maghihintay ka. Ewan ko sa kanya, hindi talaga siguro siya naturuan na lumaki na huwag ka manghihingi ng pera sa ibang tao kasi masama yun. Wala siyang pakinon. Siya ay talagang manghihingi siya. Kaya talagang sabi ko sa kanya, hindi. Maghintay kayo, nabigyan kayo. Kung talagang gusto ninyo. Dahil kung tutuusin, kung talagang gusto niyang gumanda ang buhay niya, dapat nung pa niya ginawa na nung binigyan siya ng ilang pagkakataon na magkaroon ng negosyo, inayos yung buhay niya, ayaw niya. Kasi nga, ayaw niya magtrabaho. Gusto niya, ibigay na lang ang pera sa kanya. Hindi naman po pwede yun dahil ang pera, pinagtatrabahuhan niya. Hindi ba sa pinamimigay? Yun. Diyos ko. Kaya ayun, talagang sabi ko, hindi ko na kaya itong anxieties na ito. Talaga ako sasabog sa kanya. Yun, bahala siya. Hindi ako magbibigay sa kanya. Bibigay ko yun ay sa oras na nakatakda akong ipadala. Anyway, pasok na ako dahil wala na akong oras. So, bye sa mga nagdaranan sa mga ganito, mga magulang niyo. Oh my God, ang hirap. Talagang, hindi lang siguro ako yung may ganitong anxieties, pero talagang sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano nyo nakakaya yung mga ganito. Pero ako, 20 years ko na itong pinagdaraanan. Wala pa rin pagbabago, mahirap pa rin. Alright. Bye.